na pakutanong ninyo ako, ano ro diferensya. So, mas interesting na masaya natin kung ano ro common na sa tatlo. The machine is capable of appreciating the ballots. That includes the counting, ang pinaka-importante yung transmission. Transmit kita. Okay? So, doing that on the machine. But before going to that, let me explain to you some maraming feature na karon, no? Una, through machine ay nakabutang mouse sa raya. This one. Hard key siya. Bisan si Bao ni Mao ay safe siya compared to mga previous election na doon nga nakabox lang siya. So medyo may guba kita kato kung gina-transport nga ginabilina gina-permero driver nga please kung mag-agi sa lubak hinay lang basi kung magbatsay do o busy ang machine. Pero makaron matibay na at bisan sa ulan ay pwede mo makakover. Pangalawa ay naya nga dati kung makita naton ay aton nga receptacle na nga resibo. Di ba kung magboto kita na ron ay gagawa ro resibo? And then the resibo ay pwede lamang natong tanawon at deposit iba. Dati, nilalagay na yan sa box. Improvised. Ngayon, meron na siya voter's receipt na receptacle. And now, harapin naman namin wala mo rin magkaroon nakaangot sa kuryente, nakaangot mo sa battery, may 14 hours ibang lifespan. Now, ano significance power? If you can, may side issue, may side one, ako story ka lang ang tamo. Bukod siguro kita aware, no? Di ba, sa aton ng Farmlang Barangays o Dalagsaan, Taroy-Toy, ano pa yung mga so? Manika, sa bilog ka to, ano to us, who was able to transmit. Ngayon lipay-lipay, yun na kami ka to iya sa Comelec Aklan, kasi sa bilog sa mga consider natin ng Farmlang were able to transmit. Kaya lang, yung iba na to, in-try natin, hindi na umabot, it's because of power, kulang sa power. So maybe sa raya na lang election, hindi yun ma-experience ito, no? Maka-transmit kita. Bisan sa mga yung lugar, bisan bukonin kaya na mabasgo o kuryente. Now, doon talaga na physical na. Makaroon, kung makita ninyo, may mga makarayon na mga apat na taraan ng screen. Now, hindi na sa voting experience ninyo, I'll squid na talang kita ay maka-experience, makaroon ng voting experience. Precisely, iya ka mo makaroon. So that ka mo mismo makahambal kung paalin machine mag-function. Paalin mo machine. Umano na kung yung election is provided for by law. Hindi naman talaga yan. May election naman talaga tayo. Pero we always the question nga kung nag-tuhaw sa aton yung mga piniino ka aton yung mga pumuruyo, ano ang proseso? Masaligan ba na? So, precisely, padaga iyarak aton ng Comelec at kami ay encourage din na makaabot sa grassroots level o pagpresentar kara precisely all the 327 barangays in the province of Aklan kaagtunan na mundo. Hopefully, masatisfy na mundo mga private entities including schools and other government entities nga nag-request among nga presensya for the roadshow, kinagturan na namin. Ngayon, ato kita sa kwan. 3 beses na itong pwedeng may encounter the machine. First, today, during the roadshow. During the roadshow, iyan na kita tanan. Makayapit kita, hindi nung buksan yung doon na silip-silipon, tanawon, and everything. Pero ito pinaka-tinutuyo natin para makita lagi ninyo. The next final testing receipt. As discussed by
election officer Buelta Cainha, we will have a final testing and sealing. Ano na? Days before the election, May 2 to May 7, medyo mahaba pa ngayon panganin mo sa election. Ruaton nga mga machine ay we have 327 barangays, bilang cluster precincts, no? Sa mga voting centers, ginadayaw ang machine na days before. It's either May 7, May 2, 3, 4, 5, 6, or 7. Depende sa determination ni ato ng provincial election supervisor at depende mo sa security details, sa security condition ni ato nga area. So, real, no? So, yan. Final testing and sealing. Ano ang pinaka-importante? What is the essence of that activity? Ginatestingan to machine. In effect, natestingan to machine. Precisely, may ginatawag kita na ron nga, diagnostic proceedings. Ano na diagnostic proceedings? Ginatestingan, pero capacity in machine. Nga kung makabasa imaw, makalit imaw, maka-appreciate imaw ang padota, ang makahuyang imaw. Okay? Now, sinuro pwede ka ron mag-attend? Of course, media. Being the media, we can always be present, no? Pero raamon na ron nga, basically, gina-invite ka mo na yung mga barangay officials to be there. And of course, una karon aton nga members of the electoral board para saan na mismo makakita. Now, after the final testing, hayro sealing. Sealing na. Pag maghambal at final nga testing, the machine ay mahambal natin nga ready na siya for the election. Hindi siya masisil, hindi siya maadto sa next phase of the sealing kung hindi imaw makagarantiya ang function. So, as experience, siguro sino kaya naka-observe niya, dati pag may defector machine, hindi anay masil. Also, kita substitute yung machine. Pagka-substitute, testing naman, at pag-satisfy yun, isin imaw at ano na yung obrahon. Sa sangka eskwelahan, in every school, so for example, sa sangka barangay poblasyon, doon yung pinakaabo nga may cluster precinct. 5 machine, bukang balot per cluster precinct kasi, isang machine. So, that 5 machine ay ipunon do sa sangka classroom and it will be guarded by our PNP personnel. So from, for example, from May 8, 9, 10, 11, 12, bantayan imaw, fully guarded imaw. In ato na. Hindi ko taron imaw pag-ibalik sa hub, municipal hub. Doon na siya after final testing at sealing. Okay? So, rin-babi akong questions nga haman in deliver early through machine. Awas na nakaintindi, basit man ako may anong natabo sa machine, hindi man. Because we encourage watchers nga bisitahan na from time to time. At 24/7 to pagwardya in aton nga Philippine National Police, aton nga AFP, depende sa jurisdiction. Okay? Now, adto kita sa election day. Maraming bago. Hindi naman marami. Mayroong isang significant na pagbabago. Election day. May 12, alam naman natin lahat yun. Pero, anong oras na umpisa? Alas 5. So, may kasi... alas 5, itagaw. Umpisa ro atong nga eleksyon. So, aton nga mga electoral board, nakikibot ka na, aga atong manpower sa election, ay nakikibot. Kasi at 5 o'clock in the morning, 5 to 7, ay kaumpisa ang aton ng eleksyon.
aga sino ro magaboto di kara. Una karon kay aton nga PWD, pregnant women, no? At senior citizen. Okay? Ay, iba ni ikaw ako. Iyo. Alam ko naman yan, alas 3 pa yan kung kayo. So, Roy, no? 5 to 7. Kasi medyo iya ka to, medyo bukulit mapahul nga changes pero sa urbanized areas, mapahugin anon kasi mahirap ito. Naman sabi may mga voting centers na may second floor eh. So, better sa aton iya ay wahingan. So, but then, it's a new one na sa part ng aton ng Comelec na 5 to 7 for senior citizen, pregnant women, at PWD. Okay? 7 to 7. Butang bagong 5 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening aton nga voting hour. Okay? Question. Basi ba na sir kung naya nga hindi nakaboto si senior citizen if he opted to vote at 10 o'clock, pwede pa rin. Kaya lang, mag-undergo siya ng waiting. Mag-atuloy mo sa waiting area and then wait for his turn to be called. Agunin mo ito and then paputuhan. Usual man nga ako natin nga procedure. But then, let's go back now. At 5 o'clock in the morning, do aton nga electoral boards will do some exhibits. And what are those exhibits? Dahil nara, pinapakita nga ballot box is empty. The ballots receptacle is empty, no? Na exhibit doon. At aton nga mga other paraphernalias are being checked at introduced sa public. Medyo may pag-uman karang procedure kita nga mahimo, including siguro pag-issue it aton nga mga IDs. Now, let me remind you again, no? The media, please. Inyong media pass na ron. Kung pwede i-process na yagi, dahon na yagi sa among opisina. Yung special reminder kita ka ng provincial supervisor, submit na yagi sa office, at ma-process na yagi naman. Bumunin supod. Okay? So, do you know? Now, proceed kita rin ka sa daya ng function. Sa adlaw election, there will be no diagnostic proceedings with machine. Hindi tayo mo pag-test, diretso tayo sa open voting. Na maghambal kita in open voting, ay putang bayon, masalang mong kita mga documents. Now, before going to that, please take note, abong documents na imaw nga ika-print eh. But, tatlo ang mga documents ang gusto na ko nga i-emphasize ninyo. Please try to remember this kind of documents. First document is the initialization report. Ano ang initialization report? Initialization report ay layang listahan ni Mauro. Listahan ni Mauro nga 00. 00. Uman nga 00 gid dapat. Kasi hindi pwede nga si machine, please. Mag-start imaw nga may sunod yun. This is the example of initialization. In case na hindi natin alam, hindi tayo aware on what kind of document is one of the most important document na dapat masayran natin. Initialization report. To show nga wala pang laman ang makina. Nga wag pagita nakaagi pagbasa balota. Zero siya.
Okay? Tuloy ni ma'am. Paki-studio na yun. So, do you know? And then, pagka-process na ng initialization report, maadto din mo sa ginatawag na open voting. Now, balik kita isang kiri sa voters and natin. Open voting na. Kasi maghambal kita open voting, lots of questions will come into our mind. First, sino pwede magboto? Siyempre, kung sino sa listahan, kung sino sa listahan, kung mga makaboto, kung mga sa listahan, hindi ka makaboto. Tama? Okay. Now, listahan, makaroon, please take note of two kinds of list na gina-prepare ni COMELEC. The PCBL is for posting. Kaya nabutang na mo sa dingding ron, if ako ng mga teachers, at ginabutang man nga listahan, nga ginarelease na mo sa kabarangayan weeks before the election. Okay? Pero ginatao na mo sa barangay na ron, usually ginakustody na mo sa barangay secretary, or the barangay secretaries nga kung may mag-adto nga mga pungguyo mag-inquire about the status and the presinto kung sinsa na namutang, makita na maka-inquire. Okay. PCBL. Pero harap pa kay mga document. The EDCBL, Election Day Certified Voters List. Importante ra. Aman. Thank you. Thank you. Ro EDCBL contains listahan man gihapon ni butante. Pero kinanami karakana may una nga picture. So nay makita mo rin imong itsura ka to. Gago pagwapa ka ikaw. Wapa man gihapon. So 10 years ago, kung kato pa kita capture ni biometric, ay naya rin ba ako makita ang itsura. Pero what I'm trying to say is na atong nga ADCTL, may picture yun. Pero mga errors na nangyayari na si junior, nabutuhan ni senior, si senior, nabutuhan ni junior, hindi na mangyayari. Yung mga, sad to say, yung mga impostor na nangyayari, kapag agawin ng butante, pangalan para makaboto, hindi na po mangyayari because of that picture. At harap pinaka-importante. Pero ADCBL contains by remarks doon sa ibabaw whether or not that particular voter is entitled for an assistance. Gina-discuss ko ron kasi kailangan natin maintindihan ni ma'am for an assistance. Kung entitled siya sa pribilehiyo na pwedeng ma-assist tiran. Okay. Now, nag-meeting ako siyang adlaw sa aton ng mga DESO. DESO means DepEd Supervising Officials. Now, this is the hierarchy aton nga DepEd, aton nga presinto sa eskwelahan. May DESO kita, imaw nag-supervise in order sa bilog ng eskwelahan. And then, we have the electoral board. Okay? Si chairman, si Paul Clerk, at si third member. And then, we have the support staff. Then, we have also the DESO, technical support. Saan daw nag-troubleshoot? Pag meeting na ako sa DESO, hambanan na mga principal sa hambanan na, sir, amo nga naka-encounter to last election at previous election, abo nga naghambal nga, haman tabanas, ma'am, raamo man ang ginutuhan ay what na what? What ta? Ano, di ba, may resibo ron, ma-check mo? Now, what are the reasons? Harang posibleng rason. Una, unlike hindi kaparehas lang sa barangay election. Sa barangay election kasi kita tagasulat ngayon kandidato. Tama to? Okay. Sa NLE, automated siya.
Ano atong ginaubra? Kabilog ka na kita. Bilog, numero, ang ngalan it kandidato. Bilog, numero. Kung amat abi, rupat bilog, lalo na during sa Picos time, pag kinabus-kabus ka na doon, pag hindi mo na 80% yun, mamat, hindi na mabasa. So that's precisely one of the reasons nga, kung amat, hindi siya nabibilang. Okay, so dapat, makaroon, ginahingyo ka mo, nga dapat roaton nga mga butante ma-educated na gabi yung aton ng mga young ones, aton ng mga young voters, mga first time voters, nga kung ang bilog sanda dapat 100%. Ingatan lang na mabutas ang balota. Okay. Pangalawa, pwede nga sa makarang rason, pwede nga if you can remember, undervoting, dahil principle nga undervoting and overvoting. Are you familiar with that? Ganito siya. Undervoting, overvoting. Makaroon nga election is the national and local election. Midterm election. Sir, ano hamat itawag ng midterm? Kasi akong makaintindi ka na, ay in the middle of the term of office, aton nga President at Vice President, precisely walang election ang President at Vice President, midterm eh. Sino ang aton na ginabutuhan niya, ma'am? Pila ka senador? 12. Pila nga ka party list? 203 party list. Ha? Yapong pilihan? Only one. Isa lang. May aton nga representative, House of Representatives, isa sa First District, sa bilog sa Second District. And then we have the Governor, the Vice Governor, and then confusing man na lima nga ka SP. Kung tinanaw kita sa TV, ay cover na aton nga mga cable TV sa session in SP. Naku, naman na sandara. What? So, lima ron. 5 sa eastern side at 5 sa western side. Bakong ginagawa. Dapat i-edukar kita natin karoon natin ng mga lima. And then we have the mayor, vice mayor, and then SP. Sin karon sir no overvoting, at sin karon no undervoting. Si Juan de la Cruz, on the day of the election, active sa butuhan. Binutuhan na nasa senador, apat lang. Kung apat yan na alang ibutuhan, that's what you call undervoting. Wala pong mali doon. In terms sa kakayahan machine, wala pong mali doon. Wala. Kasi bibilangin ni machine dyan. So ano nga mang rumali ka ron? Essentially, may kulang kasi hindi nga fully expressed na nga rights of suffrage. Tapos pag rinigklamo ka ay man ang senador ay bahay, may kulang ibutuhan. Kumplituhan at siya kung masatisfied ka, katama ay yung ibutuhan sa Senate. 12. So, putang bago, bisan apat araw ginabutuhan, bibilangan ni machine yan. Walang problema. Harap ang problema. Si Juan de la Cruz, kabuabo nga amigo, dinutuhan na instead of 12, 15, 15. Ang tawag doon, overvoting. Rupat ako, pag salang na, pag wala resibo, indicated sa resibo ang word na overvoting. Kasi, wala siyang bibilangin. In other words, hindi mo magpili katong 12 ay walang nakatakbo, hindi siya talong si machine. Hindi at ananang pagbutuhan. Hindi at ananang paghuyapon. Question, what will happen sa balota? The whole ballots will still be valid, but the slate intended for the
senador ay uwa. Wala siyang binilang doon. Pero other slate, other position, bibilangin niya. In other words, Rubalota ay valid ang gihapon. Now, masunod. Still, pwede ba mana sir nga aton nga single position mag-overvote? Yeah, pwede. Posible din. Kasi atong balota na ron, touch move yan. Hindi pwede nga pag dinugaw mo to, pag-aakon na to, hindi pwede. Hindi pwede pag-aakon. Kasi dapat kung nabuto kita, bago na mo kamagbilog, sigurado din nga yun talaga ang punteriya mo. Kasi kung hindi, ma-double entry ikaw, ma-overvote tayo. So, pag nag-overvote, wala siyang bibilangin. That's precisely one of the reasons kung naghambay mga wat buyap na ng buto di kato, wat aman ako ka pasensya kita mana honorable board ay wat aman nagbuhat ang buto mo ay sa mga espira. Gabi yung din sa aton sa Aklan kasi usually nag-overvote. Okay. So, royon yung dahilan ng haman ituwa na bibilang ito. Now, since we are in the open sa voting ng ilang man kita, I might as well take this opportunity to discuss with you pinaka-masangat na portion sa butuhan sa presinto. Dahil na lang gina-assistiran at kung sino gina-assistiran. Madali for 5 minutes, let me take this. Sino oro gina-assistiran? PWD ang illiterate. Tama yan, dahil wala. Pero senior citizen, sugod yun yung sa coverage sa PWD. Unahan na ako yung illiterate. Maghambal itayong illiterate, simply described as no read, no write. Hindi mo kaintindihan. So, naghambal ulay, those who have less in life kuno, I should have more in law. Precisely, gintawan sanda in privilege. Privilege. Ano ang privilege yun? The privilege to be assisted. The right to be assisted. Now, kaya lang, that privilege of the right to be assisted, hindi na natin doon mag-claim, hindi natin mag-claim on the day of the election. Sorry to say. Hindi mo ka mag-claim sa day of the election. Mag-claim mo tayo during registration. Klaro ako? Klaro? Kaya precisely kainan, i-emphasize yung kayo EDCBL. I-emphasize yung EDCBL. Kasi inaron sa EDCBL, naka-plaster during March nga that particular person ay for assistance. Okay? Umano na ako. Pinaka-example na ako. Si Juan de la Cruz, kita aging ma'am, magapit. May ginaguyod. Nag-assist ka na. Karang ni Mami Turan si Johnny, harap naman siya. Ay kung nakakita na nga ito man tayo for assistance ni Mau, walang problema. Pagpasok ni Juan, tawat balota, pwede mo asistiran ka nga ga-assist. Kasi indicated dito sa EDCBL nga for assistance siya. Problema ka, harap magaya ka. Kung hindi ka doon indicated na siya ay for assistance, ay hindi na magsugot si teacher karon nga pasudlon doon na assistant. Now, story na karon dayon ay makarata. Magwa si Warner na hindi naman ako pwede magputo, hindi naman ako magpaputuon. Bukod na tuyon no issue karon or no concern. Pwede na imo kabuto, pwede na siya kabuto. Only nga hindi siya pwede ma-assistan.
Okay? Pwede tabi ron plus ka na. Kung illiterate kasi ganito Dudoy. 5-letter word. Ay sinuwat nanay Berto. 5-letter word. Tama ka? Medyo yung iba naman doon In other words, tayo ng mga kind of people, kind of voter, na ginatawag nila protection, precisely, nagwa ro yung privilege of the right to be assisted. Now, at po kita sa istorya PWD. Naman, sa PWD, discuss ko balang ninyo about at least you know how to balance the situation ba when you encounter kung makabisita ka sa mga kasinto. PWD. Pero PWD ay ikaw na magbasa ng sulat. Only that they cannot perform. Sa anong rason? Either nga mas kayo na, hawak ng lipara, hindi makabasa kang silang-silang mo. Diba? Makaroon yun. So, pwede ron nga dahilan, umata. Pwede nga dahilan ay mo nga writing art. Pwede. Now, di ka na narang parte, medyo lenient ka na roaton nga na iyo. Kasi roaton nga PWD, hindi na rin mo mahambal nga hindi mo antigo, hindi mo ka-perform. Hindi mo ka-perform perfectly. Kaya kailangan na assistance. So, Roy, no? So, i-differentiate natin the illiterate and PWD, mas mabunday ang circumstansya ay is that of the illiterate. So, paano natin paano sitwasyon ng illiterate? Huwag mo ito nag-claim sa kwan na pinapunong-punot mo sa allowing registration to be very knowledgeable. Pero in fact, ang illiterate naglimaw, agrato na nananapan, hindi na mag-claim. Ay practice na limaw sa kwan. Precisely, if I may say, gina-allow naman magdala ng kodigo. Dahil naman allow magdala ng kodigo. Bawal malat na magdala. Bawal sa sunod na simple, gigubiyahan Pero kung mali mo ang kodigo, kaya mas madasig kasi mas kabwapa There is that possibility of error kung kumakain kodigo. Okay? So, Roy naman. Now, the question, sino pwede mag-assist? Relative within the 4 civil degrees. Relative. Incampod doon, makaisaya. Incampod first cousin. First cousin, kitabi manasa doon, makaisaya. Rimo ko nga, ay 5th civil degrees na. Kung gumantol na ako sa first cousin, hindi na pwede. Only first cousin, only uncle, only lolo-lola, only tatay, ako nga tatay, nga happen to be also your uncle, at ako ang amanan. Kunin niyo? So, royal law, pwede relative within the 4 civil degrees. Next, high civil. Now, bilang beses si Mao maka-assist? 3 beses. Pangaywa ay person of confidence. It's not an absolute. Person of confidence may qualifying mo. They must be living in the same household. Sa bagay isang na. Like caregiver, imong alalay na sunod pa pwede din mga sistera, hindi mo tigol na basa ang expert. And lastly, ay naatol nga electoral board. They can assist. Now, question, sino or may option kung sino ang gusto? Si Butante na mismo. Pag hinambal na ni Butante nga, si Angkol, taraming gusto, hindi ta kay Manong, si Angkol, kamunana, pwede, anak ang option. Anak ang option. Okay? So, raya na ra, ay pinatao na natin nga information kinyo so that at least we know, base abi ko mag-abot sa abot isbalik, abot kinyo ay reklamo na huwag mo pagpaputuha. But we should understand kung haman
It might be, pwede din mga kaboto, only na hindi siya pwede magdala ng assistor kasi hindi indicated doon sa nga listahan. So, Ruy, no? Pero sa small reminders pa lang, kaya kasi rin ako. Now, balik kita sa machine. Pero pangaywa nga, importante nga document na atong tandaan ay yung resibo na itong ginatawag. Kaya ano nga una, initialization report, pangaywa ay yung resibo. Ano ang significance ng resibo? The significance of the receipt ay that is the living proof. Pero hindi mo pruweba, agree mo nga, imo nga basihan, nga rin mong gibutuhan ay ginbiyakit. Tama ko? So, hindi na pagboto, pagbuhat resibo, you have at least 15 seconds to verify sa screen kung tama rin mo nga ginutuhan. So, yun. Resibo. Pangaywa, please help us remind our people, our voting public, nga resibo hindi pwede dalon sa guwa. Pagkabasa naton, pagbuhat resibo, tao kimo, ihulog karon niya, i-deposit pa yan siya dito. Hindi pa yan siya pwedeng dalhin sa labas. It's tantamount to, hindi nga tantamount, it's an election offense. Okay? Aman, ay resibo nga na, basi daw na sa duwa, ito ang ibalantan na kung sinuhan ang ibutuhan. Okay? In the same manner, ha, insert ko lang man, precisely, hindi pwede magdala hindi pwede maggamit ng cellphone, hindi pwede magdala. Hindi pwede maggamit ng cellphone inside the voting area. Sa ano nga dahilan? Ay, wa man kami naghambal na iwanan do cellphone kay ma'am. E basi pagkuha na i-claim na kay ma'am. Ma'am, iPhone, pero cellphone ako. Apo, ano yung bayad ni ma'am sa inyong iPhone. Di ba? Hindi pwede. Itago o iPhone o cellphone sa atong bulsa for the men at sa mga bayi utang sa bag. Hindi pwede ilabas inside the presinto. Para walang picture, walang everything. Kasi bawal mag-picture in resibo. Okay? So, yan mo siya. Now, doon the significance in resibo. Now, makaroon, doon atong naroon nga resibo, kung example, no, hindi na makita man ninyo, ikwan kanting nyo. Buko ka satisfied? Hindi yan. What ako nag-overbook? Tama ilang pag-marking na to. Ay pwede ron, di ba, may QR code sa baba? Ilalagay yan dito. Paglagay yan dyan, gagawa sa screen. In other words, this machine is capable of reading the QR code sa imo nga receiver. Sa bilog dahil mo sa pinaka-significant nga wala mo. Pwede gani mo, kung may reklamo ka, hindi ka dapat magkabot. Ay, dahil yan resibo, tanong mo. Mababasa siya. Okay? So, read do aton nga ginanamit sa aton yung machine. Now, boto up to 7 o'clock in the evening. Kasay ba kita, no? Sa kinig naman nga voters advocate. Exactly 7 o'clock, akon sa akon nga jurisdiction, ra-advise na kara, mag-quarter to 7, ga warning na ting, 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 ting. Gina-warning nun rutanan nga the voting hours is about to end. Warning nun na wala, baso kayo kasi kayo naman na rin, no? No, ganito mangyari. At pag alas 7, bagtingin. Now, patimaan man doon sa electoral board to go out at kung sino, kung may tao po na sa nagalinya sa guwa, ilista ron. Ang kutob sa listahan, pwede pa imaw ka buto.
bisan giyan 7 o'clock. Basta unang imaw sa listahan. Okay? Klaro ha? Voters end na. Now, dumasin na ra. Pag 7 o'clock mo na tagapila, ikaman doon tayo mga close voting. Close voting. Now, please, I want your attention sa di ka na nakaka-flow. Pagka-close voting, another significant at pinaka-importante nga document doon nga i-produce. What documents? Election return. Ano election return? Listahan ni Maura, makaroon man, mahaba man, nga indicated di karon kung pila nga kaboto ron nag-gain. Ron nag-gain isa ka kandidato sa di karon nga presinto. Okay? Election return. Now, here is the sequence. Take note of the sequence. Pag-close voting ha, immediately pag-close voting. Pero election returns na first question, pila ka kopya ron, sir? 30 copies of election returns. Tandaan nato na, there are 30 copies of election returns. 30 kita ron ka kopya, hard copies. Signed aging thumbprint, gindugay sa aton nga mga teacher. Sa 30, makalang sequensya, please take note. First, mag-print imaw, pag-close voting, mag-print kaya imaw 9 copies of election returns. After printing 9 copies, that's the time nga pinakaulat natin transmission. Ato yung magka-transmit, doon siya magka-transmit. Doon siya magka-transmit. So, tanda nato na, transmit, and then after transmission, saka siya mag-print ng another 21 copies of election returns. So, all in all, print alay mo 9, transmit, and print naman tayo 21. So, ang sequence is hindi transmit at print or transmit lang. Kundi transmit, print, transmit, print. Ano significance ka? Before I go to that one, mga tanang, kasi mo na, transmit na. Ang ano rato nga na-transmit? Kasi mo. There are 5 servers na ginapadalhan in aton nga machine. Napadalhan. 5 servers. Una, the central server, doon karon kay Bando Comelec yun. Kaibahan yung nakaroon ng MDOC, the Municipal Board of Canvassers. Pangaywa, ana media server. Pangatlo, ana PPCRB ng FRED. Pangapat, majority or dominant party. Pasunod ay the minority party. 5 ang inapadayhan. Just like the text, parang text yan siya. Pag nag-send ka, no? Parang send to many. Pag nagpindot ka, i-send mo sa 5. Now, so, what is the implication of this process? Kung ang bagon, hindi pwede nga nagpadala kay Comelec, hayain di ka ko saan nagpadala kay media, hayain na nagpadala kay PPCRB, hayain sa minority at majority. Kung ano ang naging padala kay Comelec is the same data naging padala manana sa ibang server. Ang ano nga data na to? Data of the election return naging perform na for 1 day of operation in aton nga machine. Data nga content in aton nga machine. Ay intindihan ninyo. Now, this is to erase the doubts pala nga base
Raaton nga ginapadalhan, aro aton nga padala, hayain. Kasi ito nga yung challenge ko sa akong nga mga watchers during sa akong one of my roadshow makarang. First, mag-print na yung election returns, get a copy of that kasi the first of the 9 na ron sa siyam na Bitubya, the first copy karon na will be posted sa most conspicuous place. Pili picturean nun. Kung kamo nga minsan kasako kamo pagpilit ka hindi ka to ato kamo to picturean nyo, videohan nyo, ang ipadala ko singin. At doon doon. Now, harap ron do test. This is my challenge. Hambal ka na. Rin yun na ron na copy of election return. Idalagan nito ituron sa kwan sa Municipal Board of Canvassers. At maituron sa MBOC, si chairman happens to be the election officer. Makaramo karon ng procedure. May amo mga monitor electronic board na ginamonitor. Orange, red, orange, at green. Pag red, wala ginang wapak movement. Pag nag-orange siya, there is movement of transmission. Pag nag-green siya, butang bago, fully transmitted siya. At that's the time, pwede na mong canvasson. So, buksan ko dahil nun. Canvassing the election return from cluster precinct number 5 o barangay poblasyon, kumpila ng botante, at kumpila yun yung mga boto na naganar kada kandidato. That's the data. Now, while I'm reading the election returns sa board, sa screen, ay pwede nang daron na compare. Pwede nang daron. Okay? Ano ang implication? In other words, ano ang implication? Naman kinakita-size ko na. Putang bago, hindi pwede magpadaya si Raya igain sa election returns kasi may hard copy yun eh. Gagas na kalimaw. Now, pangatlo, sir, nagilabas yan, nagihapon yan, nangapi, pagbalik. Kabuha ko ta. It's because nga, madasig yung machine. The latest nato nga during sa conduct mock election dito sa Bar Raya, last Sunday na tabo, 8 minutes. May result. Ganon siya. Siren and media at tanan nga ka server do result. Kuha yung result agad. Okay? So, rin do significance if dahil na machine. Now, para pagin sa inyong satisfaction pagin o credibility at para ma-convince man kamo mismo ma-convince. Ano to us? During election, may ginatawag na nun RMAT. Random Audit Manual Team. Ano ron? Santaron is a team composed of the COMELEC people. We have our PPCRB, friend, Ikaron, at media. Kato sa naroon sa mga province, ako naka-experience ka na kami na was assigned ng Lubanga. Itawagan ako pa akong nga pes at doy, ang imong isa ka ballot box sa Yugun. Anong barangay ma? Anong barangay? I can remember it right sa barangay San Isidro. So, gindaga sa Manila, at naturugin subject sa random manual audit. Ano resulta? It's 99.something% perfect. So, raya ng mga steps na dapat masayra nato para mag-convince kita na these are the steps at the process sistema gina-ubra ito just to assure the public kung how credible the conduct in aton nga automated election. Okay? So, Rina, now, mag-transmit imaw, assign na natin. Pag nag-transmit imaw makaroon yung result, kasama na yung audit log.
sunod mga activity niya. Pag sinabing audit lang, di ba, o activity, machine ay nakalag di karon tanan. Kung cleaning imaw, kung nagpundo imaw, kung nagpahuyaw imaw, anong what time mo nagkuhan, pinagkabalota lang yung basa, una di karon sa audit lang. Once sila hapoy imaw, karon kasama na yung audit lang. Kung pwede natin mo ma-examine it mga watchers, national watchers. So, this is the significance aton nga machine and I hope you appreciate it. Now, maabot ato na sa punto nga excuse me, May, Bern, paputo kita. Karen, Shen. Pwedeng experience natin voting. Try to vote